Ang video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang magiging sistema ng online voting sa darating na 2025 election. Una sa lahat, kailangan mo munang mag-register bago makasali sa online voting. Pagkatapos nyong ma-verify at makalogin, mayroong test voting. So bali, sample lang ito. Hindi ito yung mga aktual na tao na iboboto ko. So, kailangan mo lang pumili ng 12 na katao na gusto mong iboto. Pagkatapos mong mapili yung 12 kandidato mo, automatic maglalak na yung balota sa senator. Sa senator na option. So hindi ka pwedeng sumobra at hindi sasabihin din sa iyo na kulang pa yung napili mong senador. Sa party list, isang party list lang yung pwede mong iboto. So bali hanapin mo lang yung party list, isang party list na gusto mong iboto. Ito yung hinahanap ko dito ay yung senior citizen. At saka ito talaga yung actual din na iboboto ko na party list, ang senior citizen. Pagkatapos ganun din maglalak na siya. So hindi mo na pwedeng maklik yung iba. At i-review mo lang. Pagkatapos mong ma-review ay may option na click next. So dito may review your ballot, ito yung sinasabi dito. So tapos pag okay na, tama yung mga tao na pinili mo, i-click mo lang yung cast your ballot. Kung mapapansin ninyo, wala itong kasamang local candidates kasi ito ay ang online voting ay nakadesign lang sa mga OFW at sa ibang wala sa bansa. So pag click mo nun, automatic lalabas yung QR code. Pag ito ay actual na talaga na boto mo, mas maganda na i-screenshot mo na lang, i-save mo or i-print mo para in case na may problema, may pwede kang balikan. Pwede mong ma-check. So marami na rin akong napanood at nabasa ng mga comments na ayaw nga nila sa online voting. Sa observation ko, hindi basta-basta na madadaya ito or kahit sino pwedeng mag-register or bumoto dahil mahigpit yung ang paraan para makarehistro. So, kayo, ano sa palagay niyo? Paki-comment sa baba, sa comment section kung ano ang pananaw ninyo sa online voting. Nung nakaraang presidential election, pumunta talaga ako sa embassy para bumoto. So para sa akin, mas madali ito ngayon kasi online na. Hindi ko na kailangan pumunta ng embassy para bumoto. Paki-comment kung ano ang masasabi nyo sa ito ay test voting lang. So sa actual na botohan, kailangan mo talagang piliin yung kung sino yung mga tao na gusto mong iboto.